very mapalad tayo dahil makakasama natin ang mga outstanding workers of the Republic of the Philippines. Natin sa kanila kung ano nga ba ang kailangan at ano ang nakapaloob para matawag tayong isang outstanding worker. Ngayong umaga kasama po natin ang past president ng Rotary Club of the Philippines, si Mr. Benny Laguesma, na ngayon ay chairman ng Tower Awards Committee. At syempre kasama natin ang ating mga Tower Awardees. Nandyan si Mr. Jaime Hufalar Jr., si Mr. Lawrence M. Gatan at si Mr. Anacleto Bordaray. Sila yung mga awardees sa manufacturing sector. At ngayon naman ang mga awardees natin mula sa service sector, si Mr. Victor Acotin at si Miss Belinda M. Polintan. Magandang umaga po sa inyo at congratulations po first of all sa inyong mga awardees. Magandang umaga, Sandro, at magandang umaga din sa ating mga taga-subaybay. Yes. Sir, siguro matanong ko po muna kayo kasi kailangan muna natin pag-usapan. Itong Tower Awards ay hindi po isang bagay na naririnig po o alam ng mga tao. So siguro gaano po ba katagal ang Tower Awards at ano po ba talaga ang nakapaloob dito? Alam mo, Sandro, sa totoo lang, itong Tower Awards ay nagsimula pa noong 1975. At ito ay dahilan sa pagsisikap ng dating kalihim ng paggawa noon, si Secretary Blas Ople, at ang naging dating DFA Secretary, si Secretary Alberto Romulo, na naging presidente ng Rotary Club of Manila. At ito ay naisip sapagkat nakita nga natin na dapat nating bigyan ng pagkilala, bigyan ng recognition yung ating mga natatanging manggagawa na nagsisikap na mag-ambag ng kanilang naman sa kagalingan, hindi lamang ng kanilang sarili, ng kanilang kumpanya, at para sa bayan na rin. Kaya kami sa Rotary Club of Manila, mapalad na nagkaroon ng pagkakataon na maglunsad ng ganitong programa at katulong namin, siyempre, hindi naman namin pwedeng magawa ito ng nag-iisa lamang. Yun ang tinatawag natin na private-public partnerships. Yes, no? Ito, kitang-kita mo dito yan sapagkat katulong namin dito ang Metrobank Foundation, no? Sa pangunguna ng kanilang Pangulo, si Presidente Chito Sobrepeña, at ganoon din naman ang People Management Association of the Philippines, no? Sa pangunguna ng kanilang Presidente, si Grace Sorongon, at ang kanilang Direktor na si Loy Echeverria. Pero sa taong ito, mapalad kami kasi sinuportahan kami todo-todo ng opisina ni Secretary Sunny Coloma. Isa ring Rotarian, no? PCOO, ang Presidential Communication Operations Office. No? At siya yung talaga nagbigay ng suporta upang itong programa na to mapahatid sa ating mga manggagawa sa buong Pilipinas. Kasi nationwide search ito, Sandro. No? At nakakatuwa nga lamang sapagkat karamihan, no? Hindi man lahat halos ng ating mga nanalo nanggaling sa norte, no? Pero hindi ibig sabihin sila lang ang pinagpilian ng Rotary Club of Manila, ng PMAP at saka ng Metrobank Foundation. In fact, nagkatanggap kami ng 60 nominations galing sa iba-ibang rehiyon ng ating bansa. At nagkataon nga lamang sa screening, ito po ang mga nanalo. Kaya kami natutuwa at binabati namin sana magpatuloy pa na pakita nila yung kanilang kagalihan, yung kanilang inisyatibo, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa pamilya, sa komunidad at sa kanilang kumpanya. Ito ang alam naman po natin na napakagandang bagay nga po na na-awardan po kumbaga yung mga outstanding na mga employees kumbaga. Pero para po sa kaalaman natin mga manonood, ano po ba yung importansya na sila ay nabibigyan ng pugay at nare-recognize nga po ng foundation po ninyo? Unang-una siguro, ito'y pagkilala sa kanilang kakayahan. Nagbibigay ito ng dignidad at respeto sa mga manggagawa. Kasi minsan, iniisip ng mga ordinaryong manggagawa, wala kaming karapatan siguro na ikangay mabigyan ng parangal at kuminsan parang nagiging complacent sa trabaho. No? Pero sila, nagsikap sila at ang kahalagahan po nito nakikita natin kung sila ay magiging role model, magiging huwaran ng kanilang mga kapwa manggagawa. Isipin mo kung ganong multiplier effect niyan, Sandro. No? So, makakaroon tayo ng army ng mga magagaling na manggagawa. Kumbaga mga inspirasyon nga po sila. Kumbaga, syempre mga kasama nga po nila sa trabaho din ay may inspire nga na magtrabaho katulad po nila. At saka ang mahalaga dyan, mabibigyan din natin ng ng katuparan, yung pangarap din ng ating Pangulong Noynoy Aquino na sana magkaroon ng maraming investor sa ating bansa at makakatulong kung ating human resources ay makikita na talagang competitive, maaasahan at sa kanilang trabaho. So mas madali na mag-sales talk, no? At yung mga investors lagi nilang din tinitignan kung ano ba ang kakayahan, competitiveness. Kanina pinag-uusapan din yung competitiveness, no? Sa unang bahagi ng ating programang Good Morning Boss, no? So medyo sa tingin namin napakahalaga na bigyan natin sila ng recognition, nagkakaroon sila ng kumpiyansa, no? Nakakatulong at tumatanaw sila sa nagkakaroon ng pag-asa ang ating mga kasamahang manggagawa. At hindi lamang sila siguro mawalan ng pag-asa na
tuloy-tuloy, kung maganda ang trabaho, meron pang mas magandang hinaharap. Hindi lamang para sa kanila, kundi para sa ating bansang Pilipinas. Kumbaga nagkakaroon ng drive ang mga empleyado na alam nila na mabibigyan sila ng notice pag sila ay nagtrabaho at nag-excel sa kanilang mga ginagawa. Ngayon naman po sir, kilalanin po natin ang ating mga awardees. Wala nga sa manufacturing sector si Mr. Jaime Hufalar Jr. Sir, tanong po natin, ano po ba ang inyong trabaho at ano po yung, kumbaga, yung specialty ninyo na niiambag ninyo sa inyong kumpanya? Ako ay isang mechanical technician sa kumpanya namin. Anong kumpanya po ito, sir? Holcim Philippines Incorporated. Opo. Sir, bilang isang empleyado nga po, ano po yung i-contribute kumbaga ninyo sa Holcim Philippines para talagang mag-excel or makatulong maging mas efficient or kung ano man pong positive na naibigay ninyo sa inyong kumpanya? Ako ay sa 33 years na pagtatrabaho ko sa kumpanya, wala pa akong bad records. Nakita ng mga boss ko na yung kasipagan ko, tiyaga at determinasyon ko sa trabaho at ang mga innovation ko. Isinali pa nga ako sa mga nominasyon sa pinakamataas na award sa amin, yung CO Awards noong 2010. Ako ang nanalo. Opo. Maliban dyan, 3 times awardee ako ng Productivity Improvement Circle Association of the Philippines. Kaya ako ang sinali nila sa tower. Yes. Dahil alam nga po nila na talagang napakagaling ninyo. Pero ito po sir, mapag-usapan ko natin, sabi niyo na meron po kayong mga innovations kumbaga na itulong or naibigay sa inyong kumpanya. Ano po yung mga innovations na ito? Yung sir, yung mga equipment modification. Anong kumbaga, gaano po kalaki yung tulong na naibigay nito sa kumpanya? Parang nakatipid po ba? Naging mas efficient? Naging mas mabilis po yung paggawa ng trabaho? Malaki ang naitulong ng nagawa ko kasi problematic yung machine na yan. Kaya minodify ko yung equipment. Kaya yan ang dahilan na nabigyan ako ng pinakamataas na award. Hanggang ngayon, talagang nung na-install ko yan, hanggang ngayon hindi pa nasisira. Nagkakaproblema. Yes, talaga naman. I'm sure grateful nga pong Holcim Philippines sa inyong contribution para sa inyong kumpanya. Ngayon naman, sa manufacturing sector pa rin, kausapin naman natin si Mr. Lawrence M. Gatan. Sir, ano naman po ang inyong trabaho at saan po kayo nagtrabaho? Ano po yung ginagawa ninyo? So, isa po akong Yeah. baker at saka noodle maker. Yes, ito naman po, yung pagiging baker po ninyo, alam ko kasi nakita ko po na meron kayo po ay very efficient na baker, kumbaga ginagawa nga kayong role model. Pero ito po yung noodles po, kumbaga na-invento po ba ninyo ito? Or kumbaga sariling recipe po ninyo ito? Itong noodle po kasi, nagagawa ko po sa sarili kong kaalaman. Dahil sa panonood ko na gumagawa sa amin, nai-apply ko po dun sa company namin. Kaya yun po, malaking tipid po ng kumpanya. Ito naman po, gaano po kalaki naman yung naitulong ng paggawa ninyo ng noodle na ito sa inyong kumpanya? Kumbaga, naging mas kilala po ba yung inyong kumpanya dahil invento ninyo? Ganun po ba kalaki yung effect nitong noodle na ito? Dati pong kilala yung noodle, yung company namin. Dahil sa Buko Pie po. Buko Pie. Oo. Mas nakakatulong po na mas kinauunlad pa ng kumpanya dahil sa paggawa ko ng noodles at nakatipid pa po sa mga expenses. Sa expenses. Kumbaga. Yes. Ayun naman, nakita naman natin na kayo po mismo ang nagagawa ng expansion, kumbaga, para sa inyong kumpanya. Very good talaga yung mga ganitong klaseng empleyado. Ngayon naman sa manufacturing sector, makakasama pa rin natin si Mr. Anacleto Bordarais. Sir, kayo naman po, ano naman po ang inyong trabaho at anong na-contribute po ninyo sa inyong kumpanya? Okay, unang-una, magandang umaga sa iyo, Sandro, at saka sa mga manonood. Ako ay na-contribute ko sa aming kumpanya. Kami ay gumagawa ng mga aerospace. Ang major customer namin ay isang Boeing at ang Airbus company. Wow, okay. And then, isa sa mga proyekto na naiambag ko sa kumpanya ng Moog dito sa Baguio is that
coming from Torrance, binigay sa amin yung project ng model 737. Pagdating dito sa Pilipinas, ang model na yon ay mayroong mga konting kailang i-modify. Yes. So, ang aking experience sa labas at napunta ako doon sa cluster na yon at nagkaroon ako ng pagkakataon na i-modify ang process na yon at nabigyan ako ng pagkakataon ng company, nabigyan ng tiwala at upang i-search or i-improve ang aming process na yon. Yes. I'm sure naman ngayon po sa i-contribute nyo yan. Ito nga po, ang kasama po ninyo ay mga international companies and kumbaga nabigyan nyo ng pride yung Filipino company na talagang iniisip po siguro nila na parang ang galing talaga, naging mas efficient tayo dahil po sa naiambag nyo at na-contribute nyo sa inyong kumpanya. Yes po. Yes. Ngayon naman, makasama naman natin mula sa service sector naman, si Mr. Victor Acotin. Sir, ano naman po ang inyong trabaho at ano po ang inyong kumpanya at ano rin yung na-contribute niyo sa inyong kumpanya? Isa po akong baker sa Baguio Country Club sa Baguio City. Isa po itong membership Yes. hotel. So, bali po, isa po akong baker. Tumutulong po ako sa lahat ng proyekto ng aming kumpanya para po makatulong ginagawa po ng tama ang trabaho at nagiging tapat at binibigyan ng dedikasyon ang trabaho. Kaya po siguro nakita po nila yung dedication na pinapakita ko sa trabaho and that's why they choose me to nominate as one of the Tower Award. Yes. Alam naman natin na ang quality talaga ng mga pagkain nga dyan sa Baguio Country Club ay talagang very excellent and kilalang sila. Dahil ito, alam ko, paborito ni Carla, ang kanilang raisin bread. Tama po ba? Isa ito Yes, sa sir. mga specialties po ng Baguio Country Club. Yes po. Meron po ba kayong baong raisin bread? Baka masampa na naman natin ang iyong mga gawang mga binibake. Hindi, loko lang po. Ito naman po, kasapin naman po natin si Miss Belinda M. Pulintan. Ma'am, kayo naman po, ano naman po ang inyong trabaho at paano po kayo nakakatulong sa inyong kumpanya para mag-excel pong lalo? Okay, I'm representing the Veras Medical Center from Santiago City, a tertiary hospital. I'm part of the CQI, which is Continuing Quality Improvement Department. Here, I'm focused on the productivity of our staff, and at the same time, I'm focused on the CSR, the Corporate Social Responsibility, wherein we are the only hospital, I think, in Region 2 that has a special school for children with disabilities. So, may mga proyekto po tayo na na-implement para po sa kapakanan, sa mga magulang, at sa ikabubuti ng mga batang may kapansanan sa Santiago City. Yes, alam naman, ito naman po ay very, kumbaga, helping out naman talaga yung, kumbaga, yung trabaho niyo po ay hindi po talagang trabaho kasi nakikita na po natin yung inyong intention na talagang tumulong sa mga mas nangangailangan natin mga kapatid. Opo, at yan po ang trust ng aming hospital na to give back also to the community. Yes. Ito naman, talagang talagang mapalad na mapalad tayo na nakasama natin ang mga model employees na mga ito. So, baka meron po kayong mga mensahe naman po. Siyempre, marami po tayong mga boss dyan na nanonood ngayon. At siyempre, gusto nilang makahanap ng inspirasyon at talagang kayo po ang nagiging role model nga. So, ano po yung maipapayo nyo sa kanila para naman po sila talagang mag-strive harder at siyempre mag-excel sa kanilang larangan? Sir Jaime, baka meron po kayong mensahe? Mensahe sa boss mo para dagdagan ng sweldo. Nagpapasalamat ako sa management and staff sa Holcim Philippines Incorporated dahil sa tulong na naibigay nila sa akin na suporta, lalo na kay plant manager Andrew M. White, HR manager namin si Ma'am Joy Santana, at lalong-lalo na sa immediate manager ko si John Makatangay. At saka yung misis ko, Delia. Yes. Sir Lawrence, baka meron kayong mensahe para siyempre kayo ang magsaserve na inspiration para maganahan din nga ating mga manonood na magtrabaho pa at mag-excel. Papasalamat din po ako sa aking boss na si Orlando Idulay at sa GNB Company dahil sa tulong at sa pagtitiwala sa paggawa ng isang produkto na maaari nilang pakinabangan sa maaari nilang pakinabangan. Yes. Thank you. Grace? Okay, siguro ang may bibigay kong mensahe at saka encouragement sa mga manggagawang Pilipino
ay hindi lang po nating tingnan kung ano yung kikitain natin or survival every single day. Pero gumawa tayo ng career sa ating pong inang bayang Pilipinas, kung paano natin mapapabuti at magiging mas umunlad ang ating produkto o kaya naman yung mga manggagawang Pilipino. At gusto ko ring pasalamatan yung mga tumulong sa akin. Unang-una, yung Moog Company Corporation, which is nasa Baguio City. Ang mga sumunod rin po ay ang mga tumulong sa akin na i-educate ako sa larangan ng teknolohiya, Bicol College of Arts and Trade, Naga City, at ang aking alma maters dito sa Santa Lutgarda, Kabusaw, Camarines Sur. Sa akin po mga kababayan, sa aking mga manggagawang Pilipino, nagpapasalamat ako sa inyong lahat at sa mga sumuporta ng Tower Awards na ito. Yes. Sir Victor? I just want to say thank you so much to Baguio Country Club, to the staff and to the management and staff of Baguio Country Club, most especially to my pastry chef, Art Nocasa. Without him, wala po ako dito ngayon. Salamat po sa tiwala at sa patience na binibigay niyo sa akin sa pagtuturo ng inyong knowledge. Utang ko po sa inyong lahat. Ma'am Belinda, message din po sa mga manonood natin ngayon. To all the viewers, lalo na po sa mga manggagawang Pilipino, gaya po nga po ng nasabi ng aking co-awardee na si Ace, bigyan po natin ng dedikasyon ang ating trabaho, mahalin po natin ang ating trabaho, put passion, put love on your work para maparangalan din po tayo. Maging inspirasyon po ang nangyaring ito sa akin para po sa inyo. At bago po kong makalimutang pasalamatan ang organisasyon na behind this award, hindi ko na po iisa-isahin, matatapos na po ang oras. Yes, ma'am. Mensahe po. Okay, I would like to thank the Veras Medical Center for the opportunity, and of course yung mga management and staff. Without them, I cannot make it to the Tower Award. For the workers here in the Philippines, love your work, have fun, and do your work excellently. And of course, do the community. Yes. Sir Benny, baka meron din po kayong mensahe po, syempre mula po sa inyong organisasyon para po mag-reach out po tayo siguro at ma-encourage din po ang ating mga trabahador na talagang mag-excel at gawin ang kanilang maximum na makakaya. Para sa Maraming salamat, Sandro. Una, pasasalamat dito po sa bumubuo ng inyong programa sapagkat nabigyan ng pagkakataon na mabigyan, may tampok itong atin pong mga napiling Tower Awardees for 2013. Ano? So, ang amin lamang mensahe sa ating mga manggagawa, kagaya nabanggit ng ating mga awardees, hindi mahalaga ang ating natapos sapagkat hindi po na itatanong kanina, dalawa po sa 5 na ito, hindi po nakatapos ng kolehiyo. Subalit nagsikap at naabot yung kanilang awards. No? So, dapat maging huwaran sila at kagaya ng kanilang nabanggit, kami rin sa Rotary Club of Manila, kasama ng Metrobank Foundation at PMAP, ay humihikayat na magpatuloy sila sa kanilang magandang pagtatrabaho upang matulungan ng ating bansa. At gusto ko ring pasalamatan ng PCOO kasi nabigyan ng nationwide na exposure itong mga Tower Awardees natin at sana sa darating pa na searches itong Tower Awards, patuloy po nila kaming suportahan, patuloy na makaabot sa ating mga manggagawa sa iba't ibang dako ng Pilipinas na tayo po ay merong ganitong programa, merong search at bigyan natin ng karangalan natin ang ating mga manggagawa sapagkat ang manggagawang Pilipino ay tunay na haligi at dangal ng bansang maunlad. Maraming salamat. Maraming salamat din po para sa inyong panahon. Chairman Benny Laguesma at syempre ang ating mga awardees from the manufacturing sector, si Jaime Hufalar Jr., Mr. Lawrence Gatan, Mr. Ace Bordarais at Mr. Victor Acutin at syempre si Miss Belinda Empolintan. Kitang-kita naman talaga natin na pag tayo'y nagsisikap, ma-achieve natin ang excellence. And syempre lahat ng bagay ganyan, pati sila, especially sa education,